Ang pag-alala ay hindi nakakadagdag ng solusyon, ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay ay siya rin mag-aalaga sa iyong pangangailangan. Sa tuwing dumarating ang pag-alala, piliin mong manalangin kaysa magpanik. Ayon sa Mateo chapter 6 verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin o tungkol sa inyong katawan kung ano ang iyong susuotin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang iyong katawan kaysa sa damit? Likas sa tao ang mag-alala. Iniisip natin kung sapat ba ang ating kita, kung paano mababayaran ang mga gastusin, kung ano ang mangyayari bukas, at kung magiging maayos pa ang ating kinabukasan. Ngunit ayon sa talata, malinaw ang paalala ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin nito na bawal na tayong magplano o maging responsable. Ang pinagbabawal ni Jesus ay ang mamuhay sa takot at pag-alala na para bang wala tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kapag hinayaan nating kontrolin tayo ng pag-alala, mawawala ang ating kapayapaan at unti-unting humihina ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Ngunit kung ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay, tiyak na hindi niya tayo pababayaan na sa ating mga pangangailangan. Mas alam ng Diyos ang ating sitwasyon kaysa sa ating sarili at alam niya ang tamang oras at paraan ng kanyang pagkilos. Hindi man natin alam ang mangyayari bukas, kilala natin ang Diyos na may hawak ng ating bukas. Kaya sa halip na ubusin ang ating lakas sa pag-aalala, ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya. Tara, manalangin. Dakilang Diyos, patawarin mo ako sa mga panahon mas pinili kong mag-alala kaysa magtiwala sa iyo. Tulungan mo akong ipaubaya sa iyo ang lahat ng aking pangamba at bigyan mo ako ng kapayapaan magmula lamang sa iyo. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang sa bawat sitwasyon ay manatili akong nagtitiwala sa iyong pag-ibig at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.